Guys, magugulat siguro kayo sa balitang ito. Gumugulong di umano o may tumatrabaho na malipat sa Barangay Ginebra si Mikey Williams. Gaano ito katotoo? Kwentong barbero lang ba ito o sadyang may nagmamarites lang? Samantala, kinumpirma ni Chot Reyes, senior consultant ng Talk and Text, pinadalhan na nga nila ng termination of contract notice ang pasaway na PhilAm guard. At heto pa, isama na rin natin as per Homer Season Report, tumataginting na 2.4 million pesos a month salary ang hinihingi ni Mikey Williams sa Talk and Text. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, heto na nga, inilabas na ni Homer Saison na sang-ayon daw sa kanyang mapapagkatiwalaang source ay tumataginting na 2.4 million pesos a month salary ang demand ni Mikey Williams para patuloy siyang maglaro sa Talk and Text. Ganyan kagaling ang tingin ni Williams sa kanyang sarili. Halos 6 na player with max salary ang katumbas niyan kung naipatutupad ba talaga ang salary cap na 420,000 a month. Pero isang lantad na lihim naman po na hindi talaga nasusunod ang salary cap na yan sa PBA. Alam na alam yan ni Coach Yang Yao nang kanyang sabihin noon nang gustong umalis ni Paulie sa kanyang team. Anong pagkakaiba ng max salary namin sa max salary ng ibang team? Anyway, ang wala sa hulog na demand ni Mikey Williams ay di matanggap ng TNT team management. At ang pagtanggi ng TNT na ibigay ito ang dahilan kung kaya hindi sinipot ng PhilAm guard ang kanyang team. Naglaro ang team na wala siya, natalo sa Magnolia sa unang game, pero nakakuha ng overtime win laban sa Converge kagabi. Pinadalhan na nga po ng termination of contract notice si Mikey Williams. Kinumpirma ito ni Chot Reyes, TNT coach on vacation, pero pumapapil ngayon na senior consultant ng team. Tinatapos na ng kumpanya ang kontrata nila sa kanilang player pero sinabi rin niya na nanatili sa TNT ang rights sa PhilAm guards. Pinag-iisipan pa raw nila ang susunod nilang mga hakbang basta ang malinaw hawak pa rin ng tropang giga ang rights kay Williams. Nang tanungin si Chot Reyes kung may plano silang i-trade si Mikey Williams, wala raw silang plano basta hahayaan lang daw muna nila sa ganoong estado. Kaya yun pong bali-balita na may tumatrabaho raw para malipat si Williams sa Barangay Ginebra, wala pong katotohanan yan. Kwentong barbero lang yan, marites lang yan. Isa pa po, sa aking palagay ay hindi po gugustuhin ng Ginebra team management na magkaroon ng ganyang klaseng player. May mga nagsasabi pa kung hindi raw sa Ginebra ay dadalhin daw si Williams sa alinmang team ng SMC Black. Tolits lang din po yan mga idol. Heto, balikan po natin ang sinasabi kong writing on the wall o mga sinyales na mawawala ng team ang player na ito. Doon sa nangyaring press conference after ng Gilas successful campaign sa Asian Games, magkakasama sina SMC Sports Director Al Francis Chua na tumayuring team manager ng Gilas, si PBA Chairman at TNT Team Governor Ricky Vargas at si PBA Vice Chair at Tira Firma Team Governor Bobby Rosales. Dito, ini-announce nila ang tungkol sa isang player na nanghihingi ng buwan. Ang revelation pong iyon ay isang malinaw na sinyales ng displeasure o malalang pagkasuya o pagkainis sa ugali ng isang tao. Ang subject ng revelation ay player ng team kung saan ay term governor si Mr. Ricky Vargas. Sarili nilang tauhan ang kanyang inilantad na abot sa buwan ang paghahangad sa pera. SMC Sports Director po ang naroon sa press conference kasama ang PBA Board Chairman at ang PBA Vice Chair at Team Governor din ng Tira Firma. Tatlo sa pinakama-impluensyang mga personalidad sa PBA. At isama na rin natin ang isang post ni Idol Snow Badwa sa X, dating Twitter, na sabi niya, one more mistake at mabibigyan na ng silent ban ang player na ito. At sa itinatakbo po ng mga pangyayari, mukhang doon na papunta ang mga nangyayaring ito sa karir ni Mikey Williams. Iyan po ang basa natin sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Kaya malabo po yung sinasabing may tumatrabaho para mapunta sa bakuran ng SMC Black si Mikey Williams, much less sa Barangay Ginebra. Hindi po dapat magalit ang mga fans ng Talk and Text na nagsasabing lahat na lang magaling ay kinukuha ni Al Francis Chua.
wala pong kukuha sa inyong Mikey Williams. Sa aking palagay, opinion ko lang naman ito, matetenga ng matagal si Williams tulad ng nangyari sa isang player na lagi nating sinasabi na noon ay napatawan ng silent ban. At kung papalarin naman si Mikey Williams na makaligtas sa silent ban, ang masasabi natin ay napakaswerte talaga ng taong ito. Pero sa ngayon po, malabo yung kwentong barbero na mapupunta si Williams sa Barangay Ginebra. Isa itong suntok sa buwan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Wendy De Los Santos, Michael Vicente, ingat kayo dyan sa Israel, kabayan. Dodong Tan, Carlos Kayanan, Joel Atienza, Scout Ranger, Wendell Bagsak, Andres Cater and si Cat 77, Tali Kasaway, Papa Kiko, at si Clarito Pitolyona. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.